Hi guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video, papakita po natin sa inyo yung aming daily routine, no? Dahil wala po kami talagang libangan dito. So, magpapakain ng manok, magpapakain ng kambing. So, ang kambing po namin guys ay dalawa lang po, isang maliit at isang malaki. So, yung malaki po ay buntis po yan. So, ililipat po natin siya ng pwesto kasi po doon natin lalagay sa maraming pagkain. So medyo nahirapan ako sa kambing na to dahil biglang tatakbo, hihilahin ka. So yan po yung aming bahay na malapit nang matapos. So di lang muna natin papakita kasi nakakahiya, hindi pa nga bukas yung mga bintana o hindi pa nakating, hindi pa nakat. So lipat natin siya dito doon sa medyo maraming maraming damo pero mabato. So yun nga, pag di mo mapansin, kakainin niya yung mga gulay. So yung mga pananim namin kinakain niya, kaya hinihila ko siya kasi may mga kamuting kahoy po dyan, tsaka kamalunggay. So doon natin siya lalagay doon sa tuktok. So medyo nag-i-enjoy din ako kahit medyo mahirap, pero kung ako lang papipiliin, ayaw kong alagaan tong kambing na to kasi ang tigas talaga, ang lakas. Yung hihilahin ka niya, bigla ka niyang hihilahin. Tapos syempre bibitawan ko kasi baka may madapa pa tayo, no? Dito guys, kadalasan po ng mga hayop na inalagaan dito ay kalabaw, baka, kambing, mga manok. So kapag marami kang manok, hindi mo na kailangan bumili pa ng manok na 45 days. Yung bisayang manok na lang, yung native chicken na lang yung kakatayin mo. Yun nga, kakatayin mo kasi talagang mas masarap yung native chicken, no? Kaysa 45 days. So yung mga tao po dito guys, simple lang yung pamumuhay nila, magsasaka, may mga alagang hayop. O diba, may walking money sila. Kasi biruin mo, ang mahal ng kalabaw, ang mahal din ng baka. Ang kambing lang yung mura kasi mga 3,000 na yan, 3,500. So kailangan pag dito ka sa bukid nakatira, dapat meron ka ring mga pananim, meron ka mga alagang hayop. Marami din ditong mga nag-aalaga ng mga baboy, no? Maraming biik. Napakasipag nila mag-alaga ng hayop kasi yun lang naman yung kanilang hanap buhay dito. Pagsasaka, pagtatanim ng mais. So swerte ka kung malaki ang asyenda mo, kumbaga, yung mga tubo. Swerte, malaki ang kita kapag katubo. So kami, wala po kami mga pananim, wala kaming mga tanim na mais kasi yung tanim namin na mais hindi naman tumubo. Kasi kinain yata ng mga manok o ng mga pabo, kaya hindi tumubo. Yung bahay namin, kusina na lang, wala pang dingding kusina. So kailangan pa yung dingdingan. Medyo malaki yung bahay, parang 20 by 22 yata yan, kung di ako nagkakamali. Basta para sa akin, malaki na yan sa amin. Kaya di rin basta-basta yung gastos, no? Maubusan tayo ng pera. God bless and mabuhay.